Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Handa na ba kayong samahan kaming muli sa isang kwentong tiyak nakakatok sa inyong mga damdamin? Narito na naman tayo upang pakinggan ang mga hinaing, luha, at tagumpay na salamin ng ating sariling buhay. Madalas nating marinig na sa likod ng tagumpay ng isang lalaki ay isang babae. Pero paano kung ang babaeng iyon na siyang nagbigay ng liwanag ay pilit na itinatago sa dilim? Paano kung ang hangin na nagpapalipad sa pakpak ng agila ay siya ring hangin na pilit niyang inaalis? Halina't simulan natin ang kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng ambisyon at kapangyarihan. Nabasag ang katahimikan ng malawak na ballroom sa pamamagitan ng isang masigabong palakpakan. Ang tunog ay tila dagundong ng kulog na bumabalot sa buong Grand Hall ng Taktok Prime. Lahat ng mata ay nakatuon sa entablado, sa lalaking nakatayo sa ilalim ng spotlight. Siya si Bagwis Alcantara, matangkad, makisig, at ngayon, ang bagong itinalagang CEO ng isa sa pinakamayamang kumpanya sa bansa. Ngunit sa gitna ng ingay at pagbubunyi, may isang babaeng nakatayo sa pinakadulong bahagi ng silid, sa lugar na halos hindi naabot ng liwanag. Siya si Sinag. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang clutch bag. Tila doon niya ibinubuhos ang kaba at ang halo-halong emosyon na kanina pa kumikirot sa kanyang dibdib. Siya ang asawa ng bida ng gabing ito. Pero pakiramdam niya, isa lamang siyang manonood na walang tiket sa palabas. Pinagmasdan ni Sinag si Bagwis. Ang suot nitong itim na tuxedo ay siya mismo ang pumili at namalansya kaninang madaling araw. Ang speech na binabasa nito ng buong giting at husay sa harap ng mga board members. Siya ang nagsulat niyon. 3 gabi siyang walang tulog, nagbabasa ng mga financial report at nag-aaral ng market trends para lang masigurong ang bawat salitang lalabas sa bibig ng kanyang asawa ay magtutulak dito pataas. Napangiti si Sinag ng mapait. Ang tagumpay ni Bagwis ay tagumpay din niya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Nang matapos ang speech, bumaba ng entablado si Bagwis. Agad siyang pinalibutan ng mga matataas na tao, mga negosyante, at mga kilalang personalidad. Nakita ni Sinag ang paglapit ng asawa sa direksyon niya. Nabuhayan siya ng loob. Inayos niya ang kanyang simpleng bestida, isang damit na binili niya sa sale dahil tinitipid niya ang sarili para sa tuition ni Hani at sa mga pangangailangan ng career ni Bagwis. Akmang sasalubungin niya ng yakap ang asawa, pero bago pa man siya makahakbang, mabilis na lumapit si Bagwis at bumulong. Hindi ito bulong ng pasasalamat. Ito ay bulong na may halong diin at lamig. Huwag kang masyadong lumapit. Seryosong sabi ni Bagwis, ni hindi man lang tumitingin sa mga mata ni Sinag. Ang mga mata nito ay abala sa pag-scan sa paligid, tinitiyak na walang nakakarinig sa kanila. Ang dumiting na ng suot mo, hindi bagay sa theme ng party. Doon ka lang sa gilid, malapit sa catering service. Huwag kang gagawa ng eksena na ikapapahiya ko. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Sinag. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Gusto niyang sumbatan ito. Gusto niyang isigaw na ang maruming bestidang ito ay suot ng babaeng nagpuyat para sa speech na pinalakpakan ng lahat. Pero gaya ng nakasanayan, nilunok niya ang kanyang pride. Tumungo siya at tumango. Tinatanggap ang utos bilang isang masunuring asawa. Bumalik si Bagwis sa gitna ng kasiyahan, nakikipagtawanan, nakikipagkamay. Nakita ni Sinag kung paano inakbayan ni Bagwis ang mga potential investors, kung paano ito nagningning. Siya naman ay nanatili sa anino. Pinapanood ang asawa mula sa malayo, habang ang sikmura niya ay kumukalam dahil hindi pa siya kumakain simula kaninang tanghali sa kakaasikaso ng mga dadalhin ni Bagwis. Lumipas ang ilang oras at nagsimulang mag-uwian ang mga bisita. Sa sasakyan pauwi, tahimik lang si Sinag. Ang bigat ng loob ay tila naging pisikal na sakit na bumabarale sa kanyang lalamunan.
Si Bagwis naman ay abala sa pagche-check ng kanyang telepono, binabasa ang mga papuri sa social media tungkol sa kanyang promotion, ni hindi niya napansin ang pamumula ng mga mata ng kanyang asawa. Maganda ang naging takbo ng gabi. Basag ni Bagwis sa katahimikan habang nagmamaneho. Ang boses niya ay puno ng yabang. Malayo sa dating Bagwis na kilala ni Sinag, yung Bagwis na dating humahawak sa kamay niya kapag kinakabahan. Siguro naman ngayon, titigil ka na sa kakatanong kung saan napupunta ang oras ko. Nakita mo naman, Sinag. CEO na ako. Ibang level na ito. Congratulations, mahal. Mahinang sagot ni Sinag. Pilit na pinatatag ang boses. Proud ako sa'yo. Yung speech mo, nagustuhan nila. Siyempre, magugustuhan nila. Mabilis na sagot ni Bagwis. Parang nakalimutan na kung sino ang tunay na may akda nito. Ako ang nagdala, di ba? Nasa delivery niyan. Napatingin si Sinag sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay parang mga bituin na dahan-dahang lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Akala niya, kapag naabot na ni Bagwis ang tuktok, magiging masaya na sila. Akala niya, makikita na siya nito, pero parang mas lalo lang lumaki ang pader sa pagitan nila. Nang makarating sila sa bahay, naabutan nilang tulog na ang kanilang anak na si Honey. Pumasok si Bagwis sa kwarto at naghubad ng coat habang si Sinag ay nagsimulang magligpit ng mga gamit. Nga pala, pahabol na sabi ni Bagwis habang nakatalikod. Ang tono niya ay parang nag-uutos lang na magtimpla ng kape. Tumawag si Mama kanina. Papapuntahin ko siya dito bukas. Natigilan si Sinag. Ang kamay niyang may hawak na baso ng tubig ay nanginig. Alam niya ang ibig sabihin kapag naririyan ang biyenan niya. Si Doña Gahom ay hindi basta bisita. Siya ay isang bagyo. Si Mama? Nautal na tanong ni Sinag. Bakit? May sakit ba siya? Ilang araw siya dito? Humarap si Bagwis at sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan niya ng diretso si Sinag. Pero walang pagmamahal sa tingin na yon. Mayroon lamang itong halong awa at pagkadismaya. Hindi siya bibisita, Sinag. Dito na siya titira. Madiing sabi ni Bagwis. Lumapit siya ng kaunti. Tinitigan ng asawa mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang sirang kagamitan. Kailangan ko ng tao sa bahay na marunong magdala ng imahe ng isang CEO. Tignan mo nga ang sarili mo. Masyado kang probinsyana. Kailangan mong matuto at si Mama ang magtuturo sa'yo kung paano maging disente. Nalaglag ang basong hawak ni Sinag. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, kasabay ng pagkabasag ng natitira pang pag-asa sa kanyang puso. Patu. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa itaas ka na. Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin ng aming kwarto, suot ang aking mamahaling silk robe, hindi ko mapigilang mapangiti. CEO. 3 letra lang, pero ang bigat ng kapangyarihang dala nito ay parang alak na unti-unting umaakyat sa aking ulo. Nararapat lang ito sa akin. Pinaghirapan ko ito. Napalingon ako kay Sinag na abalang nagpupunas ng mga basag na kristal sa sahig. Nakaluhod siya, nakayuko, at parang pagod na pagod. Sa bawat galaw niya, mas lalo kong nararamdaman ang distansya namin. Noong nagsisimula pa lang kami, ayos lang sa akin ang pagiging simple niya. Pero ngayong kailangan kong humarap sa mga bilyonaryo, parang naging isang mantsa siya sa aking malinis na reputasyon. Mag-ingat ka naman sa susunod. Sabi ko sa malamig na boses, ang mga basong yan ay mas mahal pa sa kinikita mo sa pagtitinda ng mga kung ano-anong kakanin noon. Hindi sumagot si Sinag. Tumayo siya, dala ang mga piraso ng basag na kristal at lumabas ng kwarto ng walang imik. Mabuti na rin iyon. Ayaw ko ng ingay. Ayaw ko ng drama. Eksaktong 10:00 ng umaga nang dumatagal ang sundo para kay Mama. Binuksan ko ang pinto at doon, bumungad ang isang babaeng tila, reyna, sa gilas at tindig. Si Doña Gahom, ang aking ina.
Ang babaeng nagturo sa akin na sa mundong ito, ang mahihina ay tinatapak-tapakan at ang malalakas lang ang may karapatang mamuno. Bagwis, anak! Bunggad ni Mama habang naglalakad papasok, bit-bit ang kanyang mga Hermes bags. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa aming marble floor ay parang tunog ng isang deklarasyon ng giyera. Sa wakas, nasa tamang lugar na rin tayo. Isang bahay na karapat-dapat sa isang alkantara. Agad na lumapit si Sinag para magmano. Pero bago pa man niya mahawakan ang kamay ni Mama, mabilis itong umiwas. Kinuha ni Mama ang kanyang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang kanyang palad na para bang may dumi siyang iniwasan. Nasaan ang yaya? Bakit ang asawa mo ang nagbubukas ng pinto? Tanong ni Mama habang nakataas ang isang kilay. Lumingon siya sa akin. Punong-puno ng panghuhusga ang mga mata. Bagwis, anak, hindi ka na isang hamak na empleyado. Ang asawa ng isang CEO ay hindi dapat mukhang katulong na bagong gising. Kakarating lang po namin mula sa party kagabi, Mama. Mahinang paliwanag ni Sinag. Pasensya na po. Maghahanda lang po ako ng merienda. Wag na. Pagpigil ni Mama. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng matamis. Anak, pinatigil ko na ang yaya niyo kaninang umaga bago ako pumasok dito. Masyadong malambot ang disiplina dito sa bahay niyo. Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng lahat. At ikaw, Sinag, maupo ka. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa kung paano maging isang disenteng asawa. Buong hapon, pinanood ko lang kung paano turuan ni Mama si Sinag. Mula sa tamang pag-upo, sa tamang paghawak ng kubyertos, hanggang sa kung anong klase ng pananalita ang dapat gamitin. Sa tuwing mapapahiya si Sinag, nararamdaman ko ang kurot sa aking puso. Pero agad yung natatabunan ng aking ego. Tama si Mama. Kung gusto kong manatili sa itaas, kailangan kong ayusin ang lahat ng nasa paligid ko. Kasama na ang asawa ko. Nang sumapit ang gabi, kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga mensahe sa opisina. Isang bagong pangalan ang kumuha ng atensyon ko. Si Club Valderrama, ang bagong administrative officer na inirekomenda ng board. Sabi nila, siya ay matalino, agresibo, at higit sa lahat, napakaganda. Nagpadala siya ng mensahe. Good evening, Sir Bagwis. I've reviewed the strategic plan you mentioned during the party. It's brilliant. Looking forward to working closely with you tomorrow. Napangiti ako. Iyan ang kailangan ko. Isang taong nakakaintindi sa ambisyon ko. Hindi tulad ni Sinag na ang tanging alam ay magluto at maglinis ng bahay. Pumasok ako sa banyo para maghilamos bago matulog. Nakita ko si Sinag sa labas. Inaayos ang mga gamit ni Mama sa guest room. Paglabas ko, dumaan ako sa gilid niya. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Sinag. Ang boses niya ay basag. Parang malapit nang umiyak. Pagod ako, Sinag. Bukas na lang. Sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Pero Bagwis, si Mama, parang sumusobra na siya. Lahat ng desisyon ko sa bahay binabago niya. Pati ang pag-aaral ni Honey, gusto niyang pakialaman. Humarap ako sa kanya ng may halong inis. Makinig ka na lang sa kanya, Sinag. Ginagawa niya ito para sa atin. Para sa imahe ko. Huwag kang masyadong sensitibo. Tinalikuran ko siya at humiga na sa kama. Pero bago pa man ako makapikit, may isang bagay na kumuha ng atensyon ko. May kakaibang amoy na kumapit sa aking unan. Amoy ng isang pabango na hindi kay Sinag. Ito ay amoy ng matapang na bulaklak at kamahalan. Ang amoy ng pabangong ginamit ni si Club nang sandaling magkausap kami sa opisina kaninang hapon bago ako umuwi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Sinag. Hawak ang aking coat na ginamit ko kanina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay naniningkit habang inaamoy ang kwelyo ng aking damit. Bagwis, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay parang isang babala. Sino ang kasama mo kanina? Bakit ang amoy mo ay amoy ng babaeng hindi ko kilala? Natigilan ako.
Pero sa halip na magpaliwanag, mas pinili kong magalit para pagtakpan ang aking kaba. Anong klaseng tanong yan, Sinag? Sigaw ko. Nagsisimula ka na namang maging paranoid. Kung hindi mo kayang suportahan ang trabaho ko, huwag mo akong bisitin ng ganyang mga hinala. Lumabas ako ng kwarto at malakas na isinarado ang pinto. Iniwan siyang nakatayo doon sa dilim. Ngunit sa aking paglalakad sa hallway, nasalubong ko si Mama. Nakasandal siya sa pader, may hawak na baso ng alak at may nakakalokong nangiti sa kanyang mga labi. Ganyan nga, Bagwis, bulong ni Mama. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng isang babaeng walang maidudulot sa karir mo. Sabi ko naman sa'yo, ang agila, dapat lang na sumama sa kapwa niya agila. Bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Nakadungaw ako sa bintana, pinapanood ang bawat patak ng tubig na humahampas sa salamin. Sa loob ng bahay na ito, mas lalong naging malamig ang bawat sulok simula nang dumating si Mama Gahom. Pero hindi lang ang presensya niya ang nagpapakaba sa akin. May mas malalim na takot na unti-unting lumalamon sa aking puso. Sinag, nasaan na ang kape ni Bagwis? May darating na bisita mula sa opisina. Ayusin mo ang sarili mo. Sigaw ni Mama Gahom mula sa sala. Nagmadali akong pumunta sa kusina. Kahit masama ang pakiramdam ko dahil sa puyat at pag-aalaga kay Hani na sinisipon, hindi ako pwedeng magreklamo. Inihanda ko ang kape, ang eksaktong timpla na gusto ni Bagwis. Ngunit nang ilalapag ko na ang tray sa center table, bumukas ang pinto. Pumasok si Bagwis. Kasunod ang isang babaeng tila kinuha sa pahina ng isang fashion magazine. Maikli ang kanyang buhok, suot ang isang pulang corporate dress na hapit sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kumpiyansa na matagal nang nawala sa akin. Sinag, ito si Ciclab Valderrama, ang bago kong chief of staff. Walang emosyong pakilala ni Bagwis. Good afternoon, Mrs. Alcantara, bati ni Ciclab. Ang kanyang boses ay malambing pero may talim. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang saya. Pasensya na sa istorbo. Kailangan lang naming tapusin ni Sir Bagwis ang final strategy para sa expansion ng Tuktok Prime. Masyado kasing bilis ang mga pangyayari, kailangan ng utak na mabilis makasabay. Napansin ko ang hawak niyang folder. Iyon ang folder na naglalaman ng mga notes ko, mga ideyang ibinulong ko kay Bagwis noong nakaraang gabi habang minamasahe ko ang kanyang balikat. Yung strategy na yan, panimula ko habang nakatingin kay Bagwis. Hindi ba't yan yung pinag-usapan natin, mahal? Yung tungkol sa digital integration? Tumawa ng mahina si Ciclab bago pa man makasagot si Bagwis. Oh, base po ito sa research na ginawa ko buong madaling araw, Ma'am Sinag. Mahirap po kasing intindihin ang digital integration kung wala kang background sa international business. Sir Bagwis and I spent hours refining this. Tumingin ako kay Bagwis. Nagbabaka sakali na sasabihin niyang akin ang ideyang yon. Pero, umiwas siya ng tingin. Tama si Ciclab, Sinag. Ang mga ideya mo ay hilaw pa. Si Ciclab ang nagbigay ng buhay at direksyon sa mga plano ko. Kaya please, iwanan mo muna kami. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Utos ni Bagwis. Masakit. Higit pa sa sampal ang bawat salitang binitawan niya. Para akong isang kagamitan na kinuha ang silbi. At matapos pakinabangan ay itinapon sa isang tabi. Nanatili ako sa kusina. Nakikinig sa kanilang tawanan at seryosong pag-uusap mula sa sala. Naririnig ko kung paano purihin ni Mama Gahom si Ciclab. Iyan ang gusto ko sa babae. Matalino, maganda, at alam kung paano dalhin ang sarili. Hindi gaya ng iba dyan na parang laging galing sa palengke. Hindi ko na matiis. Lumabas ako para tawagin si Hani na nasa itaas. Para sana pakainin na ng merienda. Pero sa aking pagdaan sa hallway na malapit sa library, nakita ko ang isang eksenang hindi ko makakalimutan. Nakatayo si Bagwis sa tapat ng bintana
at si Siklab ay nasa tabi niya. Masyadong malapit ang distansya nila. Nakita ko kung paano dahan-dahang hinawakan ni Siklab ang braso ni Bagwis habang may ibinubulong dito. At si Bagwis, hindi siya lumayo. Sa halip, hinayaan niya ang sarili na malunod sa titig ng babaeng iyon. Isang titig na dati ay sa akin lang niya ibinibigay. Nanginig ang aking buong katawan. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Akma akong aalis para hindi nila makita. Pero huli na ang lahat. Isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan ng hallway. "Mama?" Nandun si Honey. Nakatayo sa dulo ng hagdan, hawak ang kanyang paboritong manika. Ang kanyang maliliit na mata ay nakatingin sa direksyon ni Bagwis at Siklab. "Bakit po magkayakap si Papa at ang lady?" Tanong ng aking anak sa isang inosenteng tono. Mabilis na lumayo si Bagwis kay Siklab. Namutla siya nang makita kami. Si Siklab naman ay nanatiling kalmado. Inayos lang ang kanyang buhok at ngumiti ng nakakaloko sa akin. "Honey anak, tara na. Kakain na tayo." Pilit kong pinatatag ang aking boses habang mabilis na nilapitan ng aking anak at binuhat siya palayo. "Sinag, sandali!" Tawag ni Bagwis. Hindi ko siya nilingon. Pumasok ako sa kwarto ni Honey at isinarado ang pinto. Doon, sa harap ng aking anak, sinubukan kong maging matapang. Pero ang totoo, pakiramdam ko ay unti-unti na akong nadudurog. Ang apoy na dala ni Siklab ay nagsisimula nang sunugin ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. At ang mas masakit, ang asawa ko mismo ang tila nagbubuhos ng langis sa apoy na yon. Ngayong gabi, ang bawat sulok ng aming bahay ay nagliliwanag. Puno ng mga mamahaling bulaklak, buffet table na umaapaw sa pagkain at mga bisitang nakasuot ng mga designer suits at gowns. Ito ang ika-60 kaarawan ni Mama Gahom at bilang bagong CEO ng Tuktok Prime, siniguro ko na ito ang magiging pinaka-pinag-uusapang kaganapan sa aming social circle. Gusto kong makita ng lahat na ang isang Bagwis Alcantara ay hindi lang basta umakyat sa trono. Ako ang nagmamay-ari nito. "Anak, napakaganda ng lahat." Nakangiting sabi ni Mama habang iniinom ang kanyang mamahaling wine. Nakasuot siya ng pulang gown na kumikinang sa ilalim ng chandelier. "Pero nasaan ba ang asawa mo? Bakit hindi siya nakikihalubilo sa mga asawa ng mga board members? Kanina ko pa siya hinahanap at nakita ko siyang nasa kusina, nakikipagkwentuhan sa mga caterers." Naramdaman ko ang inis na gumapang sa aking dibdib. Inilibot ko ang paningin ko at nakita ko si Sinag sa dulo ng hall. May dalang tray ng baso. Nakasuot lang siya ng isang lumang bestida na kulay asul. Wala man lang siyang suot na alahas at ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng padalos-dalos. Para siyang anino sa gitna ng isang makulay na painting. Isang mantsa na sumisira sa aking perpektong gabi. Eksaktong lumapit si Siklab sa amin. Nakasuot siya ng isang itim na backless gown na nagpatingkad sa kanyang kutis. "Happy birthday, Doña Gahom! You look stunning tonight." Malambing na bati ni Siklab, sabay abot ng isang maliit na box. Isang gintong brotse. "Salamat, Siklab. Ikaw ang tunay na may class." Sabi ni Mama ng malakas, sapat na para marinig ng mga taong nasa malapit. Pagkatapos, lumingon siya kay Sinag na dumaan sa harap namin para magligpit ng baso. "Sinag, halika rito." Lumapit si Sinag, bakasang pagod sa kanyang mga mata. "Bakit po, Mama?" "Tignan mo nga ang sarili mo." Simula ni Mama, ang boses niya ay puno ng pangungutya. "Kaarawan ko ito. Pero mukha kang katulong na napag-utusan lang. Hindi mo ba kayang ayusin ang itsura mo para naman hindi mapahiya ang anak ko?" Alam mo, Sinag, sa mundong kinalalagyan ni Bagwis ngayon, kailangan niya ng babaeng marunong magdala ng pangalan niya. Hindi yung babaeng ang alam lang ay amoy pawis at amoy kusina. Nakita ko kung paano nanginig ang mga labi ni Sinag. Tumingin siya sa akin.
humihingi ng tulong, humihingi ng proteksyon. Pero bago pa ako makapagsalita, sumingit si Siklab ng may pekeng malasakit. Oh, baka naman kasi hindi lang talaga siya sanay sa ganitong karangyaan. Donya Gahom, sabi ni Siklab habang dahan-dahang lumalapit kay Sinag. Hawak ni Siklab ang kanyang baso ng pulang wine. Here, Ma'am Sinag, mukhang pagod na pagod ka na sa paglilingkod sa mga bisita. Uminom ka muna. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Sa isang aksidenteng galaw, nabitiwan ni Siklab ang baso. Ang mapulang alak ay tumalsik sa buong harapan ng asul na damit ni Sinag. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga bisita ay nagsimulang tumingin at tumawa ng mahina. Oh my God! I'm so sorry! Tili ni Siklab, pero nakita ko ang mabilis na pagngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko sinasadya, masyado lang sigurong madulas ang kamay ko. Tumayo lang doon si Sinag, basang-basa ng alak habang ang mga patak nito ay parang dugo na dumadaloy sa kanyang damit. Ang kanyang dignidad ay tila tinatapak-tapakan sa harap ng lahat. Inasahan kong magagalit ako kay Siklab, pero ang naramdaman ko ay galit kay Sinag. Galit dahil gumagawa siya ng eksena. Galit dahil pinagmumukha niyang palengke ang aking marangyang party. Sinag, ano ba? Ang clumsy mo. Sigaw ko sa kanya. Pati ba naman simpleng pagtayo, hindi mo magawa ng maayos? Tignan mo ang ginawa mo. Nakakahiya ka. Tumingin sa akin si Sinag. Sa pagkakataong ito, walang luha. Ang kanyang mga mata ay biglang naging malamig. Isang lamig na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Nakakahiya ako, Bagwis? Mahinang tanong niya. Nakakahiya ako dahil ako ang nagluto ng pagkaing kinakain ng mga bisita mo. Nakakahiya ako dahil ako ang nagayos ng lahat ng ito habang ikaw ay abala sa pakikipaglandian sa sekretarya mo. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Bulyaw ko. Pera ko ang nagpapatakbo sa bahay na ito. Pera ko ang bumibili ng kinakain mo. Kung wala ako, wala kang kwenta. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hall. Ngumiti si Sinag. Isang nangiting puno ng pait at pinalayang sakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring. At sa harap ng aking ina, sa harap ni Siklab, at sa harap ng lahat ng mga bisita, hinugot niya ito mula sa kanyang daliri. Clink. Ang tunog ng singsing ng ilapag niya ito sa marble na mesa ay parang isang hatol ng kamatayan para sa aming relasyon. Tama ka, Bagwis, sabi ni Sinag sa boses na napakakalmado pero napakatalim. Ang pera mo ang nagpapatakbo sa bahay na ito, pero ang talino ko, ang sakripisyo ko, at ang pagmamahal ko ang nagpatakbo sa buhay mo. Mula ngayong gabi, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang trono mo, ang kapangyarihan mo, at ang babaeng iyan. Tumingin siya kay Doña Gahom. At sa inyo, Mama, sana ay mabusog kayo sa pride ninyo. Dahil simula ngayon, hindi nyo na makikita ang probinsya ng asawa na sinasabi ninyo. Hindi ko magawang makagalaw habang pinapanood ko si Sinag na tumalikod. Naglakad siya ng may taas noo. Bit-bit ang kanyang nasirang dangal pero may bagong uri ng lakas. Sinag! Bumalik ka rito. Huwag kang maglalakas loob na iwan ako. Sigaw ko, pero hindi man lang siya lumingon. Hayaan mo siya, Bagwis, sabi ni Mama habang hinahawakan ng braso ko. Hayaan mo siyang umalis. Bukas na bukas din, makakahanap tayo ng mas higit sa kanya. Hindi mo siya kailangan. Tumingin ako sa pinto kung saan lumabas si Sinag. Sa loob-loob ko kampante ako. Babalik din siya. Saan naman siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang kakampi. Babalik siya at luluhod sa akin pagkalipas ng ilang araw. Pero hindi ko alam, iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko ang Sinag na kilala ko. At ang gabing ito,
na akala ko ay simula ng aking paghahari, ay siya palang simula ng aking mabilis na pagbagsak. Madilim pa ang langit nang magising ako. Ang ulan sa labas ay humupa na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay tila pumasok hanggang sa aking mga buto. Hindi ako natulog, hindi na kailangan. Ang bawat salita ni Bagwis at ang bawat tawa ni Mama Gahom kagabi ay sapat ng kape para manatiling gising ang aking diwa. Dahan-dahan kong binuksan ang cabinet. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling damit na binili ni Bagwis para sa akin. Yung mga damit na pinili niya para magmukha akong presentableng asawa. Iniwan ko ang lahat ng yon. Ang tanging isinid ko sa aking maleta ay ang mga simpleng damit na nabili ko mula sa sarili kong ipon noong nagtatrabaho pa ako bilang freelance consultant bago ko ibigay ang buong oras ko sa pag-aalaga sa kanya. Mama, napalingon ako. Nakatayo si Honey sa pinto. Kinukuskos ang kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang maliit na backpack. Aalis na po ba tayo? Tanong niya sa munting boses. Lumapit ako sa kanya at lumuhod para mapantayan siya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Oo, anak. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan hindi na natin kailangang magtago sa anino. Gusto mo ba yon? Tumango si Honey at niyakap ako ng mahigpit. Gusto ko po, Mama. Ayaw ko na po dito. Laging galit si Papa. Binuhat ko si Honey at ang maliit naming maleta. Pagbaba ko sa sala, nakita ko si Bagwis na natutulog sa sofa. May hawak pa ring baso ng alak. Ang kanyang taksido ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng yabang kahit sa pagtulog. Ni hindi niya alam na ang pundasyong kinatatayuan niya ay unti-unti nang naglalaho. Paglabas namin ng gate, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa amin. Pumasok ako sa loob at kinuha ang aking telepono. May isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numerong sumisimbolo sa buhay na tinalikuran ko para maging asawa lang. Hello, attorney. Marindu? Sabi ko nang sagutin ang tawag. Ang boses ko ay wala ng bakas ng takot. Ito ay boses ng isang babaeng handa ng bawiin ang lahat. Miss Sinagtala, is it time? Tanong ng nasa kabilang linya. Yes, activate clause 7, utos ko. Rutuin ang lahat ng personal trusts ko na nakalink sa accounts ng Tuktok Prime at ang patent para sa Arowin Logistics System. Ipadala mo ang cease and desist order sa opisina ni Bagwis. Ngayon din. Masusunod po, ma'am. Paano naman ang joint account ninyo? Napatingin ako sa labas ng bintana, sa bahay na itinuring kong palasyo, pero naging kulungan pala. Iwanan mo sa kanya ang sapat lang para sa isang buwang upa. Gusto kong maramdaman niya kung paano mabuhay nang walang hanging nagpapatakbo sa kanyang mga pakpak. Pinatay ko ang tawag. Ramdam ko ang paggaan ng aking dibdib. Sa loob ng maraming taon, ako ang utak sa likod ng bawat tagumpay ni Bagwis. Ako ang nagayos ng kanyang mga utang, ako ang gumawa ng kanyang mga proyekto, at ako ang gumamit ng sarili kong mana para pondohan ang mga unang hakbang ng kumpanya niya nang walang nakakaalam dahil ayaw kong masugatan ang kanyang pride. Pero sapat na ang 10 taon. Kung gusto niyang maging hari, hayaan nating makita kung kaya niyang mamuno nang walang reynang nagbabayad ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa loob ng bahay, nagising si Bagwis dahil sa tindi ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang ulo at tuyot ang kanyang lalamunan. Sinag, nasaan ang tubig ko? Sigaw niya habang pikit mata pang kinakapa ang mesa. Walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang huni ng aircon at ang katahimikan ng isang bahay na wala ng buhay. Sinag! Sigaw muli ni Bagwis na ngayon ay nakatayo na. Ano ba? Tanghali na. Wala pa ring almusal? At nasaan si Mama? Pumasok siya sa kwarto ni Honey pero walang tao roon. Malinis ang kama. Pumasok siya sa kanilang kwarto at doon niya nakita ang isang pirasong papel sa ibabaw ng unan.
Hindi ito sulat pag-ibig. Ito ay isang maikling mensahe na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang liwanag ay hindi na magtatago sa dilim. Paalam, Bagwis. Nag-iinarte na naman ang babaeng yun. Bulong ni Bagwis, bagamat may kaba ng gumagapang sa kanya. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating mo nang wala ang pera ko. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang bank manager. Gusto niyang ipakita kay Sinag na kaya niyang i-cut off ang lahat ng access nito. Ngunit bago pa siya makapag-dial, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang notification mula sa kanyang main business account. Alerto. Ang inyong balance ay bumaba sa critical na level. Ang lahat ng corporate credit cards ay pansamantalang sinuspendi dahil sa kakulangan ng collateral fund. Namutla si Bagwis. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang online banking app. Ang mga digit na dati ay umaabot sa milyon-milyon ay naging zero. Sa isang iglap, ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay tila naging isang hungkag na shell. At ang mas malala, isang email mula sa legal department ng Tuktok Prime ang pumasok. Sir Bagwis, nakatanggap po tayo ng urgent legal notice. Ang system na ginagamit natin sa buong operasyon ay binawi na ng tunay na may-ari ng patent. Ang lahat ng logistics movement natin ay nakatigil simula ngayong alas 7 ng umaga. Napaupo si Bagwis sa sahig. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa kanyang isip, isa lang ang tanong, paano? Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Doña Gahom na nagsisigaw dahil hindi gumagana ang kanyang credit card sa pag-order ng breakfast. Pero hindi iyon ang pinakinggan ni Bagwis. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga sa gitna ng isang bahay na biglang naging masyadong malaki, masyadong malamig, at masyadong walang laman. Ang liwanag ay tuluyan ng lumisan, at kasama nito ang lahat ng bagay na akala niya ay sa kanya. Anong ibig ninyong sabihin na hindi gumagana ang system? Halos gumuho ang bawat sulok ng aking opisina sa tindi ng sigaw ko. Nakatayo ako sa harap ng malawak na glass wall ng Tuktok Prime kung saan tanaw ang buong lungsod, pero sa pagkakataong ito, hindi ko maramdaman ang pagiging hari. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang hawak ang isang report na punong-puno ng pulang marka. Sir Bagwis, ang Arwin system ay nakalock. Paliwanag ng aking IT head na halatang pinapawisan sa kaba. Lahat ng delivery trucks natin sa buong bansa nakatigil. Hindi ma-access ang database ng mga kliyente. Sabi ng provider, binawi na raw ang lisensya dahil sa breach of contract. Ayusin nyo. Magbayad kayo ng doble, triple. Gawin nyo ang lahat. Hindi po pera ang problema, sir. Mahinang sagot niya. Ang patent holder mismo ang nag-utos. At sir, hindi po ba ang asawa nyo ang nakapangalan sa patent na yon? Natigilan ako. Parang may bumara sa aking lalamunan. Si Sinag. Ang babaeng tanging alam ay magluto ng sinigang at maglaba ng aking mga medyas. Paanong sa kanya nakapangalan ang pinakaimportanteng system ng kumpanyang ito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Siklab. Hindi gaya ng dati na palagi siyang nakangiti at puno ng sigla. Ngayon ay bakas sa kanyang mukha ang inis. Ang kanyang mamahaling makeup ay tila hindi na kayang itago ang pagkapagod. Bagwis, ano ba itong nangyayari? Bungad ni Siklab habang inilalapag ang kanyang designer bag sa aking mesa. Nagkakagulo ang mga investor sa labas. Tumatawag ang bangko, bakit daw nabawasan ang collateral fund natin? I thought you had everything under control. Nilapitan ko siya, umaasang makakakuha ng suporta. Siklab, mahal, kailangan ko ang tulong mo. Yung strategy na ginawa mo nung isang linggo, yung expansion plan, gamitin natin yun para madistract ang board habang inaayos ko itong system glitch. Tumingin sa akin si Siklab nang may halong pandidiri. Strategy? Bagwis, let's be real. Yung notes na binigay ko sa'yo, galing lang din sa mga dati mong files. I thought you were a genius, kaya ako sumama sa'yo. Pero ngayon, nakikita ko na wala ka palang alam gawin,
Kapag walang script na binabasa, anong sabi mo? Nanlaki ang aking mga mata. Ikaw ang nagsabi sa akin na kailangan ko ng bagong imahe. Ikaw ang nag-udyok sa akin na itaboy si Sinag dahil gulo lang siya sa karir ko. At naniwala ka naman? Tumawa si Siklab ng mapait. Ginamit lang kita, Bagwis. Akala ko, ikaw ang susi ko para maging pinakamakapangyarihang babae sa Tuktok Prime. Pero mukhang maling kabayo ang tinayaan ko. Kung hindi mo maayos ang problemang ito sa loob ng 24 na oras, huwag mo na akong asahan. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng opisina. Gusto ko siyang habulin, pero huli na. Ang babaeng akala ko ay magiging katuwang ko sa itaas, ay siya palang unang tatalon sa barko kapag nagsimula na itong lumubog. Napaupo ako sa aking executive chair. Ang lahat ng karangyaan sa paligid ko ay tila naging mga multo na nagtatawanan sa akin. Bigla kong naalala ang mga gabi kung kailan tahimik lang si Sinag sa tabi ko. Nagtitimpla ng kape habang binabasa ang aking mga reports. Siya ang nagsasabi kung aling kumpanya ang dapat pagkatiwalaan, kung aling kontrata ang may butas. At ang lahat ng yun ay kinuha ko ng walang pasasalamat. Akala ko, ako ang magaling. Akala ko, ang talino ko ang nagdala sa akin dito. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal. Ako ay isang huwad na hari. Isang haring walang korona, walang hukbo, at ngayon, walang reyna. Tumunog ang aking telepono. Ang aking sekretarya, sa boses na punong-puno ng takot, ay nag-anunsyo, Sir Bagwis, narito po si Mr. Limbas Salcedo. Gusto niya raw kayong makausap tungkol sa inyong resignation. Hindi pa man ako nakakasagot ay bumukas na ang pinto. Pumasok si Limbas, ang aking mortal na karibal sa kumpanya. May dala siyang isang folder at isang ngiting tila nanalo sa loterya. Bagwis, my friend, bati ni Limbas habang nauupo sa tapat ko ng walang paalam. Mukhang masama ang gising natin, ha? Masyadong maingay ang balita sa stock market. Ang Tuktok Prime ay bumabagsak at ikaw ang nakahawak sa manibela. Anong kailangan mo, Limbas? Kung nandito ka para mang-asar, umalis ka na. Asik ko. Inilapag ni Limbas ang folder sa mesa. Nandito ako para tulungan ka. O sabihin na nating, para iligtas ang kumpanya mula sa iyong kapabayaan. Alam ko ang lahat, Bagwis. Alam ko na ang asawa mo, ang tunay na utak, sa likod ng tagumpay mo. At alam ko rin na iniwan ka na niya. Wala kang alam. Oh, meron ako. Bulong ni Limbas habang kumikiling ang kanyang ulo. Alam ko rin na may mga dokumento kang nilagdaan, mga papeles na ibinigay sa'yo ni Siklab na naglilipat ng pondo sa mga ghost companies. Sa mata ng batas, ikaw ang nagnakaw sa sarili mong kumpanya. Tumigil ang mundo ko. Ang mga papeles na pinirmahan ko nang hindi binabasa dahil abala ako sa pakikipag-flirt kay Siklab. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Limbas, may paraan pa para hindi ka mabulok sa kulungan. Pirmahan mo lang ang transfer of rights na ito. Ibigay mo sa akin ang posisyon mo at ako na ang bahalang makipag-ayos sa tunay na may-ari ng system. Hindi ko magagawa yan, nauutal kong sabi. Wala ka ng pagpipilian, Bagwis, sabi ni Limbas habang tumatayo. By the way, may naghihintay sa'yo sa lobby, ang nanay mo. Mukhang pinalayas na rin siya sa mansyon dahil hindi na bayad ang renta para sa susunod na buwan. Magkasama kayong mawawalan ng tirahan unless pipirma ka. Naiwan akong mag-isa sa dilim ng aking opisina. Ang ulan sa labas ay nagsimula na namang bumuhos, gaya ng gabing iniwan ako ni Sinag. Pero sa pagkakataong ito, wala nang tuyong damit na naghihintay sa akin. Wala nang mainit na sabaw. Wala nang taong handang sumalo sa akin sa aking pagbagsak. Kinuha ko ang panulat, pero ang aking kamay ay masyadong nanginginig para makasulat ng kahit anong letra. Doon ko napagtanto ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pinutol ko ang pakpak ng taong nagpapalipad sa akin. At ngayon,
Ako'y tila bumabagsak ng walang sumasalo. Ang bawat segundong lumilipas ay parang ticking clock sa loob ng silid. Nakatitig ako sa mga dokumentong nasa harap ko. Ang aking lagda, ang pirma, na dati simbolo ng kapangyarihan. Ngayon, ay tila naging pasimula ng sarili kong pagbagsak. Bakit? Nauutal kong tanong habang nakatingin kay Limbas. Bakit may mga transfer of funds sa pangalan ko papunta sa mga kumpanyang hindi ko naman kilala? Si Club, siya ang nagdala sa akin ng mga papeles na ito. Sabi niya, para ito sa expansion sa probinsya. Humagalpak ng tawa si Limbas. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang pagkalos ng bakal sa semento. Masakit sa tenga, masakit sa puso. Expansion, bagwis, napakauto-uto mo. Sabi ni Limbas habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Pero hindi ito hawak ng isang kaibigan. Ito ay hawak ng isang maninila. Hindi ka ba nagtaka kung bakit isang hamak na administrative officer lang ay may kakayahang gumawa ng ganoon kakomplikadong financial structures? Si Club is brilliant, yes. Pero hindi siya nagtatrabaho para sa'yo. Nagtatrabaho siya para sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang hininga ko ay naging mababaw. Anong sabi mo? Si Club and I have been planning this since you were promoted. Pagpapatuloy ni Limbas. Kailangan lang namin ng isang CEO na masyadong bilib sa sarili para hindi nabasahin ang mga pinipirmahanin niya. Isang CEO na masyadong abala sa pagpapabango ng kanyang imahe kaya nakalimutan niyang tignan ang pundasyon ng kanyang kumpanya. At ikaw yun, Bagwis. You were the perfect puppet. Kinuha ko ang aking cellphone. Mabilis kong hinanap ang numero ni si Club. Sinubukan kong tawagan siya. 1, 2, 3 beses. Pero ang tanging sumasagot ay ang operator. The subscriber you are calling is out of coverage area. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, asik ni Limbas. Nasa airport na siya ngayon. Bit-bit ang kalahati ng perang ninakaw mo sa kumpanya. Sa mata ng board, sa mata ng audit team, at sa mata ng mga autoridad, ikaw ang kumuha ng pera. Ikaw ang mastermind. Eksaktong bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mama Gahom na hindi na alintana ang security sa labas. Gusot-gusot ang kanyang mamahaling damit at kalat ang kanyang maskara dahil sa pag-iyak. Bagwis, ano itong naririnig ko? Sigaw ni Mama habang dinuduro ako. May mga tao sa labas ng bahay. Sinasabi nila na kailangan na nating umalis. Sinasabi nila na wala na tayong pera. Gumawa ka ng paraan, anak. Hindi ako pwedeng tumira sa kalsada. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko sa club? Mama, please, hindi ngayon ang oras. Pagmamakaawa ko. Anong hindi ngayon? Lalong nag-hysterical si Mama. Pinalayas mo si Sinag. Sabi mo, mas magiging maayos ang buhay natin. Sabi mo, ikaw ang bahala. Tignan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang buhay ko. Napapikit ako sa sakit. Ang sarili kong ina, na siyang nag-udyok sa akin na itaboy ang babaeng nagmahal sa akin ng totoo, ay siya ring unang sumusumbat sa akin sa oras ng aking pagbagsak. Wala man lang siyang tinanong kung ayos lang ba ako. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kanyang reputasyon. Tama na. Sigaw ko sa kanya na ikinatigil niya. Humarap ako kay Limbas. Anong gusto mo? Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na ang pwesto ko, ang shares ko. Huwag mo lang akong ipakulong. Ngumiti ng malapad si Limbas. Inilabas niya ang huling dokumento. Iyan ang gusto kong marinig. Pero may isang problema, Bagwis. Kahit makuha ko ang shares mo, hindi pa rin sapat yun para kontrolin ang Tuktok Prime. May isang misteryosong fund owner na may hawak ng 40%. 40% ng kumpanya. Sabi ng lawyers, ang fund na yon ang naging life support ng kumpanya simula pa noong nagkaroon ng crisis 5 years ago. Natigilan ako. 5 years ago. Iyon ang panahon na muntik na kaming mabangkarote. Pero biglang may miracle investor na sumalba sa amin.
Akala ko noon ay dahil sa galing ko, kaya kami nakakuha ng pondo. Kung sino man ang may-ari ng fund na yon, siya ang may huling say kung mapupunta sa akin ang kumpanya o kung mabubulok ka sa kulungan. Sabi ni Limbas, hanapin mo siya bagwis, luluhod ka, magmamakaawa ka, o gagawin mo ang lahat para makuha ang boto niya. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, may warrant of arrest na ang pangalan mo. Umalis si Limbas kasama ang kanyang mga bodyguard. Iniwan akong nakaluhod sa sahig ng aking marangyang opisina na tila naging isang kulungan. Si Mama naman ay nakaupo sa sofa, patuloy ang paghikbi at pagsusumbat sa hangin. Kinuha ko ang mga lumang files ng kumpanya. Hinanap ko ang pangalan ng fund owner. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito binigyan ng pansin dahil masyado akong kampante. Ngunit nang makita ko ang pangalan ng holding company, nanlamig ang aking buong pagkatao. Talasinag Holdings. Ang pangalan. Ang mga salita. Hindi ako pwedeng magkamali. Sinag. Bulong ko. Ang pangalang dati ay binibigkas ko ng may pagmamahal, pagkatapos ay may paghamak. Ngayon ay binibigkas ko ng may matinding takot at pagsisisi. Siya ang may hawak ng aking kapalaran. Ang babaeng tinawag kong walang kwenta. Ang babaeng itinaboy ko sa ulan. Siya ang tanging taong makakapagligtas sa akin mula sa dilim. Pero paano ko siya mahahanap? Paano ako titingin sa kanyang mga mata pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Sa labas, nagsimulang mag-flash ang mga kamera ng mga media na naghihintay sa aking paglabas. Ang Haring Huwad ay kailangan ng humarap sa kanyang hatol. Ang boardroom ng Toktok Prime ay parang isang korte kung saan ako ang nasasakdal. Ang malamig na aircon ay hindi sapat para pigilan ang pawis na namumuo sa aking noo. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa habang ang mga board members ay nakatingin sa akin na parang mga buwayang handang sumakmal. Mr. Alcantara, wala na tayong dapat pag-usapan pa, mariing sabi ng chairman. The evidence of financial mismanagement is clear. You are a liability to this company. We are here to vote for your immediate removal and to hand over the leadership to Mr. Limbas Salcedo. Tumingin ako kay Limbas. Nakasandal siya sa kanyang upuan. May nakakalokong ngiti habang nilalaro ang kanyang mamahaling ballpen. Para sa kanya tapos na ang laban. Wait! Putol ni Limbas. Ang boses niya ay puno ng sarkasmo. Bago tayo bumoto, kailangan muna nating marinig ang panig ng kinatawan ng Talasinag Holdings. Sila ang may-ari ng 40% ng shares. Hindi tayo pwedeng magdesisyon nang wala ang kanilang boto. Eksaktong bumukas ang malaking double door ng boardroom. Lahat kami ay napalingon. Inasahan ko ang isang matandang bilyonaryo o kaya naman ay isang dayuhang investor. Pero ang pumasok ay isang babaeng tila nagpabagal sa pag-ikot ng aking mundo. Tumunog ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa tiles. Nakasuot siya ng isang puting-puting power suit na lalong nagpatingkad sa kanyang aura. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod lang, ngayon ay maayos na nakakulot at bumabalot sa kanyang muka na punong-puno ng awtoridad. Sinag, ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Hindi siya tumingin sa akin. Dire-diretso siyang naglakad tungo sa bakanting upuan sa tapat ng chairman. Kasunod niya ang dalawang abogado na may dalang mga makakapal na folder. Good morning, gentlemen! Ang boses ni Sinag ay malamig, kalmado at napakaganda. Isang boses na hindi ko kailanman narinig sa loob ng aming bahay. I am Sinag Tala Jimenez Alcantara, the majority shareholder and the chairperson of Talasinag Holdings. I believe my vote is the one you are waiting for. Bumagsak ang panga ni Limbas. Ang bolpen na nilalaro niya ay nahulog sa sahig. Sinag, asawa ni Bagwis? Imposible. Isang housewife lang ang babaeng ito. Tumingin si Sinag kay Limbas at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang nangiti na mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Mr. Salcedo, habang abala kayo ni Siklab sa pagluluto ng mga pekeng papeles para gipitin ang asawa ko, abala naman ako sa pagbili ng mga shares na palihim ninyong ibinebenta sa labas.
I own the debt. I own the patent. And today, I own the decision. Mahal, ano itong lahat? Nauutal kong tanong. Pakiramdam ko ay lumiit ako. Nagmistulang isang bata sa harap ng isang higante. Dito na ako tiningnan ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay walang galit, walang puot. Mas malala pa doon. Ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng pakiramdam. Indifference. Bagwis pa mo, simula niya. 5 years ago, noong sinabi mong kailangan mo ng milagro para hindi mabangkarote, ako ang milagrong yon. Ginamit ko ang mana ko mula kay Lola para iligtas ka dahil mahal kita. Pero alam ko ang ugali mo. Alam kong sa oras na humawak ka ng pera, malulunod ka sa yabang. Kaya inilagay ko ang lahat sa ilalim ng talasinag. Hindi para kontrolin ka, kundi para protektahan ang kinabukasan ng anak natin. Inilapag ng abogado ni Sinag ang isang folder sa harap ko. And here is the evidence that will save you from prison, Bagwis. I have the original documents showing that Ciclab and Limbas conspired to forge your signature. I can clear your name from the embezzlement charges. Nabuhayan ako ng loob. Salamat, Sinag. Alam kong hindi mo ako matitis. Mapapatawad mo ba ako? Mag-umpisa tayo ulit. Huwag mo akong pangunahan. Pagputol niya, at ang lamig ng kanyang boses ay nagpatahimik sa buong silid. I am clearing your name for one reason only. Because I don't want Honey to have a father who is a convict. But that's where it ends. Tumayo si Sinag at tumingin sa chairman. My vote is as follows. Mr. Bagwis Alcantara is hereby removed as CEO due to gross incompetence and negligence. And for you, Mr. Limbas Salcedo, my lawyers are already outside with the police. Attempted fraud and conspiracy are serious crimes. You should have checked who you were playing with. Nanlambot ang tuhod ni Limbas habang pumasok ang mga otoridad sa boardroom. Sa gitna ng gulo na natiling kalmado si Sinag. Inayos niya ang kanyang gamit at naghandang umalis. Sinag, sandali. Hinabol ko siya sa hallway. Paano na ako? Saan ako pupunta? Ang bahay. Ang lahat. Tumigil siya sa paglalakad pero hindi lumingon. Ang bahay ay nakasangla sa kumpanya. At dahil tinanggal ka na, kailangan nyo nang umalis ni Mama Gahom. Huwag kang mag-alala. May iniwan akong sapat na halaga sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Doon mo mararanasan ang buhay na hindi mo kailangang magpanggap. Doon mo matututunan kung paano lumipad gamit ang sarili mong mga pakpak kung may natitira pa. Mahal ko, please, huwag mo kaming iwan ni Honey. Pagmamakaawa ko. Halos lumuhod na ako sa harap niya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Hinaplos niya ang aking pisngi, isang hawak na dati ay puno ng init, pero ngayon ay parang haplos na lang ng hangin. Hindi kita iniwan, Bagwis. Ikaw ang bumitaw sa akin noong sandaling akala mo ay mas mahalaga ang trono kaysa sa taong bumuo nito para sa'yo. Ang asawang si Sinag na kilala mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng matagal mong binaliwala. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang kanyang puting suit ay tila nagliliwanag sa dulo ng hallway. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng karangyaan ng Tuktok Prime habang ang bawat tao sa paligid ay tumitingin sa akin ng may pangungutya. Nawala ang lahat. Ang posisyon, ang pera, ang respeto. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ngayon ko lang napagtanto na ang tunay na kayamanan ko ay hindi ang kumpanyang ito, kundi ang babaeng itinuring kong anino. Ang aninong siyang pala ang nagbibigay sa akin ng tunay na liwanag. Mainit, masikip, maingay. Ito ang bagong mundo ko. Nakaupo ako sa isang lumang silya sa loob ng isang maliit na apartment sa gilid ng isang masikip na eskinita. Ang tanging naririnig ko ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang huni ng isang sirang electric fan na pilit na binubuga ang mainit na hangin. Malayo ito sa air-conditioned na opisina ng Tuktok Prime, malayo sa malambot na kama ng aming mansyon.
Tiningnan ko ang aking mga palad. May mga paltos na ito at magaspang. Nitong nakaraang buwan, pumasok ako bilang isang warehouse assistant sa isang maliit na kumpanya. Walang nakakilala sa akin. Sino ba naman ang mag-aakala na ang lalaking nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ngayon ay ang dating golden boy ng corporate world? Bagwis, ang gamot ko. Ang mahinang boses ni Mama Gahom ay nanggaling sa maliit na kwarto sa tabi ko. Simula nang ma-stroke siya noong gabing pinalayas kami, hindi na siya nakapagsalita ng maayos. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado na. Ang dating reyna na mapagmataas, ngayon ay hindi na makabangon nang walang tulong ko. Tumayo ako at nagtimpla ng gatas. Kinuha ko ang huling piraso ng gamot sa maliit na mesa. Habang pinapainom ko si Mama, nakita ko ang luha na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na duster na binili ko lang sa bangketa. Pasensya na, Mama. Bulong ko. Ito lang ang kaya ko ngayon. Tumingin sa akin si Mama nang may halong pagsisisi. Wala na ang talim sa kanyang mga mata. Wala na ang panghuhusga. Ang tanging naroon ay ang matinding lungkot ng isang taong huli na nang mapagtanto ang tunay na halaga ng mga bagay na kanyang itinapon. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na dati ay puro pirma lang ang alam. Pero ngayon ay puno na ng kalyo. Anak, hirap niyang bigkas. Patawad. Niyakap ko si Mama. Wala na yun, Ma. Kasalanan ko rin. Masyado akong nabulag. Pagkatapos kong maasikaso si Mama, lumabas ako ng apartment para pumasok sa night shift ko sa warehouse. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga poste ng ilaw, napadaan ako sa isang newsstand. Huminto ang mundo ko nang makita ko ang pabalat ng isang business magazine. Nandoon ang mukha ni Sinag. Napakaganda niya. Ang headline ay nagsasabing, Sinagtala, the silent architect of Tuktok Prime's recovery. Sa artikulo, pinupuri siya bilang isang henyo sa likod ng mga bagong sistema na nagpabago sa industriya ng logistics sa bansa. Napangiti ako ng may pait. Iyan ang babaeng tinawag kong walang kwenta. Iyan ang babaeng sinabihan ko na hindi karapat-dapat sa aking tabi. Ngayon, ang buong bansa ay nakatingala sa kanya, habang ako ay isang anino na lang sa madilim na eskinita. Sa warehouse, habang nagbubuhat ako ng mabibigat na kahon, bawat kirot ng aking likod ay tila paalala ng bawat sakit na idinulot ko sa kanya. Dati, ang tanging bigat na nararamdaman ko ay ang bigat ng aking ego. Ngayon, ramdam ko na ang totoong bigat ng buhay. Naalala ko nung nagsisimula pa lang kami. Wala kaming pera, pero meron kaming pangarap. Isang gabi, habang kumakain kami ng instant noodles, sinabi ni Sinag sa akin, kahit anong mangyari, Bagwis, huwag kang bibitiw. Ako ang magsisilbing hangin mo. At ginawa nga niya. Pinatunayan niya yon sa loob ng 10 taon. Pero noong nakalipad na ako, noong nasa itaas na ako, ang unang ginawa ko ay ang putulin ang ugnayan sa taong nag-angat sa akin. Akala ko, ang galing ko ay sa akin lang. Akala ko, kaya ko nang lumipad ng mag-isa. Isang gabi, matapos ang shift ko, naglakad ako papunta sa malaking building ng Tuktok Prime. Hindi ako pumasok. Nanatili lang ako sa kabilang panig ng kalsada, nakatingin sa itaas, sa dati kong opisina. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na huminto sa harap ng lobby. Lumabas si Sinag, hawak ang kamay ni Hani, ang anak ko. Ang laki na niya. Nakasuot siya ng magandang uniforme. Nakita ko kung paano siya ngumiti at yumakap kay Sinag bago sila pumasok sa loob. Ang saya nila. Mukha silang buo. Kahit wala ako. Gusto kong tumakbo. Gusto kong sumigaw at tawagin ang kanilang mga pangalan. Gusto kong humingi ng tawad, lumuhod at sabihing magbabago na ako. Pero nanatili ang aking mga paa sa kinatatayuan ko. Wala akong karapatan. Ang pagpapakita ko ay magdadala lang ng bagong gulo sa payapang buhay na binuo ni Sinag para sa aming anak.
Bumalik ako sa maliit naming apartment. Kinuha ko ang isang lumang notebook at isang panulat. Hindi ito para sa business strategy. Hindi ito para sa mga kontrata. Mahal kong sinag, panimula ko. Ang mga luha ko ay pumatak sa papel. Naging mantsa sa bawat salitang isinusulat ko. Hindi ko ito isinusulat para humingi ng pera o para balikan mo ako. Isinusulat ko ito dahil gusto kong malaman mo na tama ka. Ang trono ay walang kwenta kung ang taong nagmamahal sa'yo ay itinapon mo sa dilim. Sinulat ko ang lahat, ang bawat pagsisisi, ang bawat pag-amin sa aking mga pagkakamali, at ang pasasalamat na kahit huli na, ay nagising ako sa katotohanan. Alam kong hindi na maibabalik ng sulat na ito ang nakaraan, pero ito na lang ang tanging paraan para gumaan ang aking loob. Tinapos ko ang sulat at inilagay sa isang sobre. Sa labas, nagsimulang tumilaok ang mga manok, hudyat ng bagong umaga. Isang umagang wala ng karangyaan, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang pagiging totoo sa aking sarili. Ang pagbagsak ko ay hindi pala ang katapusan. Ito ang naging paraan ng tadhana para matutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na taas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa posisyong inuupuan niya, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang mga taong kasama niya sa pag-akyat. 2 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa balkonahe ng bago naming bahay, isang bahay na puno ng liwanag, halaman, at higit sa lahat, kapayapaan. Pinapanood ko ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kalayaang matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang Tuktok Prime ay mas matatag na ngayon. Hindi na ito kumpanya ng isang hari, kundi isang komunidad ng mga taong nagtatrabaho ng may puso. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, ang pinakamahalagang achievement ko ay ang makita ang aking anak na si Hani na lumalaking masaya at walang takot. Mama, handa na po ang tsa. Tawag ni Hani mula sa loob. Malaki na siya. At sa kanyang mga mata, nakikita ko ang tatag na minana niya sa akin. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Hani sa isang pampublikong parke, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao. Nakasuot siya ng uniforme ng isang utility worker, abala sa pag-aayos ng mga halaman sa paligid ng fountain. Ang kanyang mga kilos ay mabagal pero maingat. Si Bagwis, hindi siya ang Bagwis na nakilala ko noon na laging nakasuot ng tuksido at amoy kamahalan. Ang Bagwis na nasa harap ko ngayon ay amoy lupa, pawisan, at may mga bakas ng hirap sa mukha. Pero sa kakaibang paraan, mukha siyang mas tao. Akmang tatalikod na sana ako para iwasan ang anumang tensyon, pero nakita niya kami. Tumitig siya sa akin at pagkatapos ay kay Hani. Inasahan kong tatakbo siya palapit o hihingi ng tulong gaya ng ginagawa niya noon. Pero hindi. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang suot na sombrero at tumango bilang tanda ng respeto. Isang malungkot pero tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinag, mahina niyang tawag nang lumapit ako ng kaunti. Hani, Papa! Sigaw ni Hani. Kahit anong mangyari, ama pa rin niya ito. Hinayaan ko si Hani na lumapit at yumakap sa kanya. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Bagwis habang hinahaplos ang buhok ng aming anak. May mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi para sa awa sa sarili, kundi para sa pangungulila. Kumusta ka, Bagwis? Tanong ko sa boses na wala ng pait. Maayos na, Sinag. Sagot niya habang dahan-dahang binibitiwan si Hani. Naglilingkod ako ngayon sa munisipyo. Mahirap ang buhay, pero nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Wala na si Mama. Payapa na siyang pumanaw nung nakaraang buwan. Bago siya nawala, palagi kanyang binabanggit. Gusto niyang humingi ng tawad. Tumanggo ako. Matagal ko na kayong pinatawad, Bagwis. Hindi para sa inyo,
kundi para sa sarili ko, para hindi ko nabitbit ang bigat ng nakaraan. Kinuha ni Bagwis ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Itatapon ko na sana ito pero naisip ko, baka gusto mong itago para kay Honey. Ito yung unang relo na ibinigay mo sa akin noong wala pa tayong kahit ano, noong naniniwala ka pa sa akin. Tinanggap ko ang kahon. Ang lumang relo na yon ay simbolo ng aming simula. Sinag, tawag niya muli bago kami maghiwalay. Salamat. Salamat dahil hinayaan mo akong bumagsak. Kung hindi mo ginawa yon, baka hanggang ngayon ay alipin pa rin ako ng sarili kong yabang. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na lakas ay wala sa taas ng lipad, kundi sa tibay ng pagtapak sa lupa. Ngumiti ako sa kanya, isang ngangiti ng pamamaalam sa ating lumang kwento. Mag-ingat ka, Bagwis. Naglakad kami palayo ni Honey. Hindi na ako lumingon pa. Alam ko na sa magkabilang dulo ng aming buhay, pareho na kaming nagsisimula muli. Siya sa kanyang pagpapakumbaba at ako sa aking pagtayo bilang isang babaeng hindi na kailanman magtatago sa anino ng sinuman. Ang hangin ay umihip ng malakas at sa pagkakataong ito, hindi ito hanging nagpapatakbo sa pakpak ng iba. Ito ang hanging nagdadala sa akin tungo sa sarili kong direksyon.